Ito po tayo ngayon. Magandang araw po sa ating lahat. Araw po at talagang dito ngayon ay may araw. Kagabi may snow pero pinagkaluban tayo ng kalikasan na may kunting araw na pwede tayong nagsampay ako, naglaba ako kanina. Kaya katatapos ko rin lang nagligo na rin or naligo. Sa ngayon po, gusto rin lamang magbigay ng konting reaction sa mga pangyayari ngayon dyan sa Pilipinas at pati na rin dun sa South Korea rin ata. Dahil nga rito sa mga impeachment. Ayun, impeachment. Ano nga ba itong impeachment? Parang kaso na kailangan tingnan mabuti ng isang korte at bigyan ng pag-aaral kung ano talaga ang mga nangyari na ginawa ng isang taong namumuno or nasa legislatura or sa executive government, judiciary, at kung sino pa yung mga elected na mga opisyalis. Sa South Korea po, na-impeach din po yung kanilang presidente dahilan sa biglaang pagdeklara ng martial law doon sa kanilang lugar. Pero dahilan nga sa agad-agad nag-ingay na yung mga ibang government leaders, kinabukasan, binawi na rin ng presidente yung deklarasyon ng martial law. Pero nangibabaw pa rin ang parang galit o pagkabigla ng mga local governments at pati na rin dun sa legislatura, kaya nagkaroon agad-agad ng kaso at pinandidigan ng mga legislatura at iba pang mga opisyalis ang talagang hindi magandang ginawa ng presidente. Kaya na-impeach yung presidente doon. Sa Pilipinas naman po, meron na rin tayong kasaysayan sa impeachment. Yung dating Supreme Court Justice, si Supreme Justice na si Rene Corona ata yun, Judge Corona, na ayun nga, medyo nasagasaan din sa kumbaga may nakitang aberya ang Senado kaya na-impeach din siya. Yung iba naman si Joseph Estrada dating Pangulo rin, pina-impeach din nila yon pero habang nasa kasalukulukuyan yung pag-impeach, nagretiro na rin siya. Kaya parang moot and academic na lamang po yung nangyari doon kasi nag-resign na yung presidente. Pero sa ngayon, talagang maingay itong impeachment na ipinasa ng Kongreso laban kay Vice President na Sara Duterte, Vice President ng Philippines. And medyo nagkaroon na talaga ng malaking talakayan. Kahit na kahapon nata ngayon noon yung sa University of the Philippines College of Law, may talakayan doon at may mga talagang mga matataas na dekalidad na mga lawmakers, mga dating senadors, mga matataas na abogado,
may kalibreng mga abogado at professors. Na? At makita mo rin na merong pros and cons yung mga sagot-sagot nila doon sa patungkol nga sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. Yan lamang po, tinitingnan-tingnan ko kung karapat-dapat nga ba. Pero hindi lamang po yung taong i-impeach ang tinitingnan ko. Tinitingnan ko rin po yung mga taong nag-i-impeach at yung mga mag-aaral at talagang gagawa ng desisyon kung katanggap-tanggap ba yung impeachment. Ang impeachment po kasi nanggaling sa lower house, yung mga representatives, congressman, at kung ano yung nakita nila at napagpasyahan nila, tinataas nila sa Senado. Pero ang Senado ang talagang magiging korte, mag-aaral sa kaso na ipinasa ng Kongreso doon sa Senado. May mga oras-oras din po dyan, pero ang tatalakayin din natin ngayon, itong i-impeach at saka magdidesisyon dito sa impeachment. Yung lower house po ang nagpadala ng impeachment. Kaya sila rin, kumbaga sila yung basic na tumingin kung talaga bang may karapatan o karapat-dapat nga bang i-impeach yung tao. Pero wala silang power na talagang sila yung mag-i-impeach. Ang Senado lang ang may sole power na i-impeach yung taong inirekomenda ng Kongreso. O ng civilian na Pilipino na ipinasa rin sa isang Kongreso. Pero dito tayo ngayon sa Senado. Kung ang isang tao nga ba ay i-impeach, tinitingnan or titingnan, pag-aaralan kung talagang may mga naging negative nga ba na mga ginawa, or tama rin lang ba, or kung baka balabalansi rin lang. So, depende na yun sa pag-aaral ng mga Senado or sa mga senators. Pero ang tanong ko rin ay, talaga nga bang itong mga senador ay malinis ding magbibigay ng desisyon sa impeachment? Lalong-lalo na kung talagang gustuhin rin nilang matanggal yung tao via impeachment. Kung ang kaso rin lang naman ay mga hindi pagre-report na mga gastusin na pera ng bayan, yun din, kung pera ang pag-uusapan, sino nga ba sa Senado o sa mga senador ang talagang malinis humawak ng pera? Hindi po tayo nanghuhusga. Tanong lamang po. Sila nga rin ba ay malinis humawak at nagre-report ng mga nagagastos na pera? Ang dating nga, hindi po resibo, kundi certificate nga lang daw na ganito ang nagastos nila. Kahit na hindi na talaga nakadetalye yung mga gastusin o ginastos nila. Kaya hindi mo masabing safe na sila doon. Kasi ang report nila ay certificate lang daw na ganito ang nagastos nila.
no? Eh agad-agad hindi mo makita-kita na ito ang ginastos papunta dito, papunta doon, proyekto dito, proyekto doon, no? Kung aprobado ba o hindi, na? No audit ba o hindi, na? Hindi nakikita o hindi nakita. Kaya gaano ba ka powerful ang mga senators, no? Para bigyan ng paghuhukom na ang isang tao na gustong ilaglag ng mga galing sa lower house. Ang Senado ang tagahukom. Pero yung taga lower house ang may gusto, yung mga pumirma. Kung ang isa rin dito ay dahilan sa galit at kung papatayin daw o mawawala siya, na patayin nyo rin ito. Na? Kung mawala siya, na? Kung mamamatay din siya. In a sense, ipaghihiganti nyo ako kung ako ay mamatay o papatayin nila. Na? May condition doon. No? Pero hindi nga rin naman masabing tama yon. No? Kasi kumbaga, ipaghihiganti ang tinutukoy niya doon. No? Kaya, masabi mo bang threat na yung mga ganon? Kung nagalit ang isang tao talagang kahit na anak mo, halika nga, paluin kita, lumayas ka. Mga ganon-ganon ang agad-aganan, lalong-lalo na kung galit yung isang tao. Hindi mo basta-basta mapigilan yung emosyon ng tao. Ngayon, yung mga nakarinig, ito na ngayon, may kanya-kanya na silang opinion doon. At, ewan kung talagang inilagay rin nila sa sarili nila ang mga nangyayari o pangyayari doon sa isang tao. Now, balikan natin yung tanong. Kukunin ko lang sa mga kasulatan. Tayo po ay naniniwala kay Jesucristo. Ang isang tanong doon, itong mga Hudyo, ang batas nila ay kapag ikaw ay nagkasala, lalong-lalo na sa mga sexual or prostitution, talagang death penalty ang kanila. Talagang ilalagay ka doon sa sentro, babatuhin ka ng mga Hudyo hanggang mamatay ka. So yun, sa babaeng prostitute. Lumapit sila kay Jesucristo. Ito po ang babaeng ito, prostitute po ito. Kailangan po ba natin patayin ito? Itali namin doon sa gitna. Babatuhin namin. Papatayin namin. Ano pong masasabi nyo doon? Dapat bang patayin ito o hindi? Ganun pangyayari. Na kumbaga sinubukan nila si Jesucristo, tinanong nila kung tama nga ba ang batas na yun. Ang sabi naman ng Kristo, ni Jesus, kung sinong malinis o those who have less sins can cast the first stone. Kung sino yung mga may mababang kasalanan kaysa ginawa niya, siya ang unang bumato. So, he who has less sins can cast the first stone. Yeah. Iano natin to sa mga senador, sa mga ng kasong impeachment. Kayo nga rin ba?
ay talagang mas mababa o walang naging kasalanan para huhusga at magbibigay ng penalty na impeachment sa isang tao. Then, kung talagang karapat-dapat ka, you cast the first stone. No? Pero huwag kang magsinungaling. No? Tanungin mo yung konsensya mo. Baka naman mula ng pagkabata ay nandukot ka ng pera dun sa parents mo. Baka naman nung kabataan mo meron ka na rin nabuli-buli na kung ano-ano sinasabi-sabi mo. Baka naman dun sa eleksyon talagang nag-vote buying ka na rin. Huwag niyong kahit ako nga noon 2 beses akong nilapit nung mga vote buyers na ito. Sa administration at saka opposition, kumbaga nagtatag-of-war sila doon, ganito ang pera, dito kayo buboto, dito kayo buboto. Vote buying. Pera ng tao, ng taong bayan. Pero, ginagamit-gamit nila para sa sarili nilang kagustuhan. Self-motivated. Politically motivated. Kaya, tingnan natin kung ano talaga ang nasa puso, dangal at konsensya ng mga taong bayan, ng mga taga-kongreso, lalong-lalo na ito ngayong nasa Senado, na sila na ang tatayong magiging decision maker or Senate Court para sa impeachment. So siguro hindi lang sa Philippines, yun na nga sa South Korea, and then nabanggit ni President Donald Trump na yun daw presidente sa Ukraine, ilang taon na siyang nanungkulan doon, kahit na merong gera, nag-expire na yung presidency niya, kung taon ang bibilangin at walang eleksyon. So, kung baga, wala na rin siya sana sa katungkulan. Pero maraming mga government powers or political system. Theologically, meron ding mga structure, organizational structure. Sa Katoliko, andun ang Santo Papa. Yun talaga, presidente na rin siya ng Vatican. At the smallest state. And may mga structure din sila. May korte din sila. Yung mga cardinals, pwede sila ang boboto na magiging susunod na Santo Papa. Kaya sa mga iba-ibang simbahan din, hindi natin masabi-sabi na talagang aligned sila sa kagustuhan ng Diyos. Meron ding mga politiko sa simbahan. Church politics din doon. Sa mga businessmen, andun din. Yung may pinakamalaking stocks, sila rin ang namumuno doon. Ang labanan doon sa pera, sa investment, pataasan ng mga capital. Para makuha nila yung voting power doon sa Board of Directors, Board of Trustees. Kaya maraming paraan para pumasok pataas ng pataas yung mga posisyon nila. Kaya wherever, saan ba talaga ang malinis na talagang tuwid sa Diyos ang mga organisasyong ito?
So, it's sunny day. Na? If you have lessons, cast the first stone. Okay. Na? I will cast the first stone. You will cast the first stone. Na? Please do.